So praise the Lord po. Praise the Lord. Thank you, Brother John Kel. may ano kanina, medyo merong atake si Satan. Pero thank you, Lord. God is good. Amen. Thank you, Lord. Sige po, ang ating pag-aaralan po ay isang sa aking mga naging past devotions. Tapos ginawan ko lang po siya ng presentation. Okay. So ito po ay very common na nating naririnig, pero ang prayer ko po ay magkaroon ito ng fresh meaning and revelation sa bawat isa. So bago po ako magsimula, let's pray. Lord, salamat Panginoon sa umagang ito. Thank you, Lord, for your word, Lord God. Lord, it's you who is teaching today, not me, Lord God, but lead me, Lord God, and whatever you want to say to the people, Lord God, Lord, use me, Lord God, and Father God, may your message take root upon the people, Lord God. This we pray in Jesus' name, amen. Amen. So ito po ay galing sa Book of Matthew. Meron pala ako dito. Napawisan. Ayun, galing. First time ko to gamitin. Ito pong Matthew, chapter 5, 6, and 7, ang ating pag-aaralan. Ito pong tatlong chapter na ito ay tinatawag na Sermon on the Mount. Nung una, akala ko ito rin yung Mount of Olive. Iba pa po pala yun. Medyo sa later chapter po yun. Okay? So, ito pong Sermon on the Mount, ito po yung tinaguri ang kauna-unahang preaching ni Jesus publicly. May mga nasasabi na po siya before, pero ito yung first, kumbaga parang first service niya. Okay? So, ito po ay depiction, yung nakikita mo nyo pong picture, ito po ay depiction nung nangyayari yung Sermon on the Mount. So basically, yung mga disciples niya pumunta, tapos may maraming mga sumusunod na tao sa kanila, tapos naghanap sila ng isang lugar, doon sila nag-preach, nagsalita, o nag-sermon si Jesus. Okay? So tatlong chapter po ito, pero ito pong mga katuruan dito, ito po ay hindi lamang, marami pong mga katuruan dyan na hindi lamang sa pang-Christian, na i-apply pati po sa ibang mga religion. Medyo kilala. Kilala itong mga turong ito. Isa to sa pinaka-famous na mga preaching, na mga kasabihan ng Christianity. Okay? So, sana ako ng next. Tayo. So, simulan po natin. Yung preaching po ni Jesus nakakatuwa kasi yung unang-unang public preaching niya, it's all about blessings agad. Ang unang-unang salita na sinabi niya doon sa preaching, blessed are. So nagsimula agad siya. Ito yung famous na Beatitudes. Sino dito yung nakarinig na before nung words na Beatitudes? First time niyo po lahat ng Beatitudes. Okay, sa Matthew chapter 5 po yun. Starting with verse 3. Yan po yun. Mga series na mga blessed are those who are ganito, blessed are you. Okay? Nung una akala ko ang ibig sabihin ng Beatitudes, beautiful attitude. Yung pala hindi. Sa Latin po, ang ibig sabihin, ang Latin word niya ay beatus. Ibig sabihin blessed. The first preaching of Jesus Christ is all about blessing. Okay? It's all about making us know how blessed we are. Okay? So sabihin mo nga sa katabi mo, you are blessed. Kauna-unahang preaching ni Jesus Christ. Papaunawa niya sa'yo, blessed. Blessed ka. Kahit anumang pinagdadaanan mo, blessed ka. No matter where you are, no matter what you are going through, you are blessed. Okay? Hingal. Ito po yung mga Beatitudes na naka-enumerate doon. So hindi ko na po word for word, pero gusto ko pong makita ninyo yung nasa green po ba yun or blue? Blue, colorblind. Ayun. So ito po yung mga karakteristik. Kasi nakasulat dyan, our identity. Our identity bilang tayo po ay nasa Panginoon. Yun po, blessed ka. Blessed yung mga ganitong ugali. Tingnan nyo nga po kung ano dyan yung meron kayong karakteristik. Kung meron kayo isa dyan, blessed na po kayo. So isa dyan. Pag sinabi pong poor in spirit, hindi po yan mahirap financially. Okay, ang poor in spirit po, ito po ay parang another term, parang humble, hindi mayabang kahit malaki yung bahay mo, hindi ka mapagmalaki, poor in spirit. So may humility.
Mourning. Ito po yung mga umiiyak. May mga pinagdaraanan, umiiyak. May mga heartbreaks, heartaches. Blessed po kayo. Kayo po ay mako-comfort. Ito yung nasa right part po, yun po yung reward. Yun yung ano mo. Okay? Meek is, parang ano ba yung meek? Medyo mahinahon, parang ganon. Hindi yung laging bargas yung ugali. Meek. Jesus Christ is meek and mild. Yun yung ano sa kanya. Even Moses, siya yung pinaka-meek daw. Parang hindi makabasag pinggan, parang ganon. Ugali. Okay. Minsan ganon po si Sister Mai. Hunger for righteousness, yan. Hunger and thirst. Ibig sabihin, may nakikita ka na hindi tama sa lugar mo, pero gusto mong maitama to. Kasi gusto mo righteousness ang manaig. Okay? Pero parang powerless ka para gawing right yung mali. Pero sabi nun, kayo daw ay mafe-filled. You are blessed if you are hungering for this. Okay? Merciful, mapagpatawad. At po, hindi tayo. Minsan wag tayo magde-decide agad ng galit na galit tayo. Kasi may lasting effect. Yung wala na yung galit mo, nandun pa yung epekto. Kaya wag agad magre-react, mag-make ng lasting decision pag galit. Being merciful po, merong isang tao na nakagawa sa'yo ng mali, hindi mo sila parurusahan. Merciful. Pag mayroong may utang, pinatawad mo, merciful. Pag mayroong sinaktan ka, hindi ka gumanti pabalik, merciful. Yun. Pure in heart. So, walang motibo. Parang magiging mabait ako, hindi dahil may motibo ako. Di ba? Walang motibo, walang ano, para baka ililibre ako niyan, kaya mabait ako ngayon, di ba? Peacemaker, hindi war freak. Ang aim mo, mapag-ayos, hindi masira. Okay? And then, lastly, ito is an example, pag na-persecute ka because of your righteousness, yan ay also, you are blessed. So, siguro may isa sa atin dyan, weak sa isang part, or probably lahat tayo merong karakteristik niyan. Pero, even just one area, the Lord Jesus Christ Himself said, we are blessed. Okay? Isa man dyan sa may ugaling yan, meron ka. That's our identity. Okay? Yun po. Next ko po ha. Okay. Next po. So, sumunod po doon, para po nating binabasa yung Sermon on the Mount, yung 3 chapter ha. Pauti-uti. So, Matthew chapter 5 verse 13, sabi dito, we are the salt of the earth. So, ewan ko kung mababasa po natin, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. So, tingnan nyo po yung katabi nyo. Salt. Paamoy nga kung may alat. May alat ba? Ang asin po ay universal na preservative. Kahit wala pang mga ref nun, kaya nga po tayo, yung sa Pilipinas wala tayo traditionally dahil mainit tayo. Kaya ang mga ulam natin, adobo, yung hindi agad masisira. Tapos yung mga tinanggit, tinatapa, ano pa ba yun? Yung mga tinapa pala. Yung mga salted fish, kasi mas mape-preserve pag maalat. Ganon din po sa mga ibang tropical countries na nandun, nape-preserve. Tapos, aside doon, pampasarap din siya. Kasi ang pangit kumain naman talaga ng walang alat man lang. Parang, di ba masarap yun pag may kaunting asin. Kahit nga yung fried egg budburan mo ng kaunting asin yun, biglang, lutang yung sarap. Wag lang sobra-sobra po kasi po, ngayon may mga nurse po tayo dito. Pag sobrang alat po, medyo medyo delikado din po sa ating katawan. Okay? So, yun po, tayo po ay sinabihan na mga asin sa daigdig. Okay? So, yun pong characteristics natin kanina na binanggit, and even the way we do the Word of God, the way we share the Word of God, that's our saltiness. May alat pa ba tayo? Sino po dito nakapunta na sa Ilocos? Kasi meron doon yung, yung gapagawaan ng asin. Kasi doon parang ini-steam
ni-steam. Iba-iba po yung mga way ng paggawa ng asin eh. Yung iba, yung iba pinapatuyot sa araw, binibila doon sa Ilocos, sa may pasukwin ba yun? Salt making. May parang steamer sila. Tapos maputing-maputi. May ibang salt, may kulay pink. Yung Himalayan salt yata pink yun. So minimina yun sa bundok, parang ganun. So salt is an ingredient. So isipin mo tayo mga Kristiyano, tayo nagpapasarap at nagpapapreserve sa mundo. Diba? Dahil sa ating mga characteristics. Okay? Dahil alam natin ang salita ng Diyos at dahil sinasagawa natin ang salita ng Diyos, tayo ay salt. Baka mamaya, huwag tayong humalo sa flavor ng mundo na bland. Mamaya wala na tayong lasa. That's why we need to always learn the Word of God and be reminded always so that we will not forget to do the Word of God. So that hindi natin hindi mawawala sa atin yung pagiging maalat. Another analogy or metaphor pala. Number 3, we are the light of the world. Okay? So, basahin po natin sabay-sabay ang Matthew chapter 5 verse 14 to 16. 1, 2, 3, go. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Okay? So, kaya tayo ilaw para makita tayo. Dapat blessing tayo sa lugar natin kung saan man tayo na-plant. Kung dito tayo sa church, dapat we will be considered blessing. Pag tayo ay nasa trabaho natin, blessing tayo. Pag nasa opisina, mga estudyante, nasa school, blessing. Hindi kayo nagkakos ng gulo, riot. Di ba? We are a city on a hill. Ano nga mang kanta yun? City on a hill, we're gonna shine in the light of your freedom. May kantang ganun eh. Gusto pong ituloy ni Sister Myra. So, dapat let your light shine. Huwag nyo ngayaang Kristiyano kayo, napifeel kayo every Sunday, tapos tagong-tago kayo. Di ba? Tagong-tago, parang hiyang-hiya. Dapat hindi yan kinukulob. Dapat, ipinagmamalaki. Di ba? Inilalagay sa pedestal, niluluklok sa taas. Dapat ganun. Meron sa amin sa school, meron kaming, parang may mga ilan na Christian din na mga administrators. Tapos kasi nakakapagod po talagang maging admin. Yung iba ayaw na. Sabi nung isang admin na Christian din, wag. Kasi nga, iilan na lang tayo. Parang wag mag-give up para at least tayo yung nag-preserve. Kasi kung mismong Kristiyano, tinatamad, napapagod makipaglaban, di wala na. Di ba? Kaya dapat tayo yung kapag binigyan tayo ng opportunity mag-lead, mabigyan ng pagkakataon sa management position, i-grab natin. Kasi it's one way to become light. Diba? We are the leaders, not the followers. We are the heads and not the tails. Okay? So yun, that's number 3. That's our identity, we are the light. So ang una identity natin, we are blessed. Pangalawa, we are the salt. Pangatlo, we are the light of the world. Yan. Next part po tayo. Okay? So, dito sa part na to, Matthew chapter 5, sa sumunod na part, ginigiit ni Jesus Christ, or sinasabi niya, kasi may mga nakikinig doon, hindi ganito yung preaching nung mga prophets eh. Pero sabi niya, hindi ko inabolish to. Okay? So the word of God will be accomplished no matter what. Okay? Tapos meron pang sinasabi dito, be careful not to practice what you preach. Very important to. Baka mamaya preach ng preach. Kaya sabi na, huy, dapat ganito gawin mo. Ipagpatawad mo yung kapwa mo, pero ikaw pala, meron ka palang matinding dinadala sa puso mo na hindi mo pinapatawad. Okay? So again, ang tawag nito, Jesus Christ came to complete or to perfect the law. Okay? So hindi para i-abolish yung lahat ng mga nakasulat previously. Okay? Next. Ito. So ito yung mga ilan examples. May mga cases dyan, pag binasa nyo sa Bible nyo, may mga may mga header kung anong yung mga subtopics,
may 6 na area kung saan ibinigay yung ilang cases ng righteousness. Ito magandang i-example yung una, yung nasa taas. Pwede akong kumuha ng sample dito. Siguro si Sister Myra na lang. Murder lang naman eh. So sample lang muna. Ano ba naman? Di ba sabi nga, simple lang to, murder lang ang sample. Sample, sige po Sister May, tayo si Sister Myra. Promise magiging bida ka dito. Ganito po ang pag-murder. Ito, Sister Myra. May 3 example po dun sa murder. Di ba? Sabi daw, bawal pumatay. Pero sabi, pag daw galit ka na sa kapwa mo, inisip mo pa lang, murder na yun. Tapos may 3 in-example si Jesus Christ dun sa murder. Yung una, pag daw sinampal, pili ka nagsasampal sa'yo, bilis. Pag daw sinampal ka sa kanan, ibigay mo rin yung kaliwa. Okay? Oo. Hindi, ganito yun. Ako na po para sigurado. Para kasi at least, walang familiarity. May familiarity na. Hindi po ito magagalit ilang beses na pong sampal to. Hindi. Sa case po kasi na ganun, bakit intindihin natin bakit sinabi ni Jesus Christ na para pag binigay yung sampal, pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. Kasi traditionally, ang pagsampal po sa kanila, sa likod ng kamay. Ito. Pag ganito. Pag ganun pa. Ganito lang po. Grabe po yung preacher, no? Nasasampal. Sila. Yun pong, pag daw sinampal ka sa likod, culturally, ibig sabihin, mababang nilalang ka, mataas ako, kaya sasampalin kita. Kaya sinabi na ibigay mo rin yung kaliwa kasi mapopwersa siya. Sino po yung gustong magsampal? Yung malakas. Pag sinampal na pa ganon, at pag binigay mo rin yung kaliwa mo, mapopwersa ngayon siyang gamitin yung kabilang side. That will be sa mag-asawang sampal. Yan po. Pastor, nanonood po kay Maria. Ito mo. Live tayo. Sabi ko kanina, mic ka eh. Pag sampal sa kanan, pag sinampal yung kanan, masasampal ka ng kabilang side. Ibig sabihin nun, parang equal ka na niya. Okay. So, ano gusto mo? Equal or higher? Sige na po, upo ka na. Ang next, para mabida ka, siyempre mamaya, patatayuin ka rin. May in-example pa, pag daw kinuha yung damit mo, ibigay mo na rin yung coat mo. Sa murder po ito murder. Okay? Meron kasing parang sa kultura ng mga Hudyo, kapag may kukunin ka, titirahan mo siya nung coat o yung balabal kasi malamig. Lalo yung mga homeless. So, kaya ang sabi doon, pag kinuha yung damit mo, ibigay mo pati yung balabal mo. No, mahirap ka na, ibibigay mo pa. Bakit? Kasi actually, it will force kung sino man yung gumawa ng masama sa'yo na parang, teka, sobra na mukha garapal ko na parang makonsensya ka naman. Same din dun sa 1 mile. If merong nagpasama sa'yo ng 1 mile. Kasi sa kanila, sa kultura ng mga Romans, take note, nung time ni Jesus Christ, yung mga Romans na ang mga namumuno, parang nasakop sila ng Romans. Any Roman soldier, pwede kanyang sabihin na samahan mo ako, buhatin mo to for 1 mile. Hanggang dun lang pwede. Anything than that, hindi na kasama sa batas, kumbaga. So kahit anong ginagawa mo, pwede kanyang utusan at pasamahan at pabuhatin for 1 mile. Kaya sinabi doon ni Jesus Christ, pag merong gumawa sa'yo noon, samahan mo pa ng another 1 mile. Kasi yung another 1 mile na noon, hindi ka na slave. Sariling decision mo na yon, parang tanim mo na yon, o kaya kawang gawa mo na yon as a friend or as somebody, not as a slave. Okay? So in all those cases, in all those examples, parang ang bottom line, Jesus Christ does not want us to become divided or hindi na ma-feel na parang mas mataas tayo or mas mababa tayo sa isang tao. Okay? So tayo ay pantay-pantay lamang. No matter what your status is, we are all sons of God. Next, sa adultery. Sabi dito, pag sa adultery, tumingin ka pa lang, nung una kasi kailangan may witness pa ng adultery. So pag
Pag walang witness, hindi ka mapaparusahan. So dito, tumingin ka pa lang, adultery na daw yun. Tumingin ka lustfully. Tapos nun, if you married, or parang pag nakipag-divorce ka, ng anything other than sexual immorality yung reason, adultery na rin yun. Pag nagpakasal ka ng isang divorced wife, adultery na rin yun. So may mga in-expound si Jesus Christ. So yun yung sa divorce. No? Next tayo dun sa baba. Oath, yan yung mga nagsuswear kay God. Be careful, okay? So we don't advise na lahat ng mga pangako, yung mga nangangako, under the name of God, that is very dangerous. And you don't do that, okay? Yung papaghiganti, di ba, hindi tayo dapat naghihiganti. Yun yung actual example dun sa, sa murder. And then last nung example is yung love your enemies. Ito medyo pinakamahirap to. Kasi may isang example dun na wag kang may mga Bible verses na sabi wag kang makipagkaibigan sa mga non-believers. Pero sabi, love your enemies. Di ba? So this sums up the greatest compassion. We want the Bible or Jesus Christ wants us to be like Him. Gusto niya maging katulad natin, maging katulad kaugali natin. Thank you. Lilipat ako doon. Si Jesus Christ, kaugali natin. One of the very difficult, I don't know if anyone here is not struggling over the love your enemies, especially pag grabe. Lately napanood ko yung nasagasaan sa Mia. Yung forgiveness niya, parang may video siya na hindi niya na ipapakulong eh. SC-text ba yun? Akala ko na iya yun. O di ba fake news pa ako? Na iya hindi mapapatawad. Yan. Pero hindi natin masisisi eh. Na hindi talaga mapatawad eh. May natural tayong gusto natin agad gumanti eh. Lalo yung gusto natin mas mabilis. Actually, may doon sa revenge, di ba parang doon dapat paggaganti ka, merong law na parang mata sa mata, ngipin sa ngipin. Hindi, yung iba sinasabi, enable tayo ng Bible na gumanti. Pero actually, nililimit niya, baka mamaya gumanti ka ng sobra. Sa Old Testament yun ha. Dapat hindi ka gumanti. Kung kinunan ka ng isang kambing din ibabalik mo. Pag dinukot yung mata ng baboy, ay hindi pa sa'yo nagbababoy. Pag dinukot yung mata ng baka, yung isang mata din ang kukunin. Ganun ang an eye for an eye. Hindi pwedeng sumobra. Pero dito kay Jesus Christ, hindi ka gaganti. Di ba? Love your enemies. Nasaan doon? Kasi kaparehas nga naman natin. Ang mundo ganyan eh. Diba? Pag hindi niyo ako sinuportahan, kalaban ko kayo. Ganun. So, pero sabi dito, love our enemies. So instead of plotting against our enemies, ang una natin gawin, pag-pray muna natin. Pag mayroon tayong kaaway sa work, may hindi na tayo kagustuhan, may mga customer tayo, minsan gusto agad natin kasuhan or gantihan. Pero ang sabi dito kasi, pag-pray nyo muna, wag muna agad mag-decide ng lasting effect. Baka naman kakayanin pa to sa mabuting usapan. Okay? So ito yung mga cases ng righteousness. Okay? Nandun yun sa Matthew 5:21-47. Yan yung mga example. Next tayo. Okay. So, ito again, fulfilling the law sa Matthew 5:48. Sabi doon, be perfect. Ang tindi ng requirement, be perfect. Actually, yung verse before niyan, sabi doon, pag hindi ka katulad kasing perfect na mga Pharisees, hindi mo sila hinigitan, hindi ka makakapasok sa heaven eh. Pero ang Greek word na ginamit doon ay teleos, which means complete. Kompletuhin natin. God is our completeness. We know we cannot be perfect. That's why we need Jesus Christ. Okay? Hindi natin kakayanin. Yun palang love our enemy, ang hirap na nun. So, kailangan natin ng strength and wisdom from God to get that kind of attitude, character na Christ-like. Okay? So, and that's perfection. Next. Ito. So ito naman sa mga next area, sa chapter 6, next chapter na, okay, meron dito mga ilang ways kung paano practicein ang ating pagiging isang Kristiyano. Okay? So, ano ba yung totoong reward natin? Sabi dito, yung pagiging righteous natin, do not practice it in front of others
to be seen by them. If you do, your Father will have no reward. You will have no reward from your Father in heaven. May tinawag pa si Jesus dyan na hypocrite. Ang hypocrite galing sa Greek word na hypocrites, yung stage actor na may show. So doon galing yung word na hypocrite. Okay? So yung gumagawa for public attention. Sabi doon, pag ginawa mo yun na yung reward mo. Wala ka ng reward, isipin mo yun, di ba? Ang gusto natin, yung reward from God. Kasi ang objective dapat ng gawa natin, lahat ng kilos natin, lahat ng intention natin, para mapalapit kay Lord. Para makipag-communicate kay Lord. Hindi natin to ginagawa para magmukha akong, paano ba ako magmumukhang magaling sa tao? Paano ba ako magmumukhang acceptable? Paano ako magmumukhang katanggap-tanggap? Pag ganyan na naging reason mo, yan na ang reward mo. Wala ka ng reward sa heaven. Okay? Always, always. And God is the only one who can learn our motives. Unfortunately, we cannot judge others. Okay? Kaya actually, yun yung generosity. Sabi kanina sa Matthew chapter 5, let your light shine before men. Ipakita mo yung good deeds mo para mag-glorify si Father in heaven. Pero sabi sa Matthew chapter 6, verse 2 to 4, actually sa verse 4, sabi dito, wag daw ipaalam nung kaliwa yung ginagawa nung kanan and vice versa. So patago. So bakit ganun? Ano to? Conflict ang word of God? Hindi. Hindi. Kasi it all boils down to sa motive. Kung ang motive mo talaga ay pure, you do it publicly. Diba? Hindi mo na marirealize yun na kahit meron pa magsabi sa iba o magbulong-bulungan ay pakitang gilas lang, hindi. Nasa motibo mo eh. Pero kung may motibo ka talaga, kahit gaano kaliit man yan, na talagang magpa-for show, dun delikado. Kaya sinabi, huwag kang gumawa, huwag mong i-advertise yung iyong kabutihan. So sinabi yun for that. And one thing that we have to pray for is the wisdom. When to give privately and when to give publicly. Hindi po pinagbabawal ni Jesus na magbigay publicly, ha? Hindi po pinagbabawal yun. Depende po yan sa puso, depende po yan sa dealing ni Lord. Okay? So walang makakatao tayo, si Lord lang ang makakadiscern kung ano yan. Okay? Hindi po dinidiscourage parehas. Okay? So pero, let's assess ourselves. Baka mamaya, meron pala sa part ng puso ko na gusto kong, kasi nagbigay sila, gusto ko magbibigay din ako para hindi ako mapahuli. Diba? Hindi ganun. So yun yung sinasabi na privately mo lang ibigay. Kung nagdududa ka sa action mo, bigay mo siya privately. Kung feeling mo merong pride sa puso mo, yun. So hindi po conflicting siya. Pwede po yun. Even Jesus, nagbibigay siya publicly. Okay? Lakas pa rin ang hinga ko, Sister Mai. Next, prayer. Ito yung sabi dito. Another practice, prayer. So, praying in private, in-advise din dito to pray in private. Pero, kahit naman si Jesus din nag-pray sa public eh. So, ibig sabihin, mali ba ito conflict? Hindi din. May motibo tayo. Minsan nagpe-pray tayo dito. Kanina nag-pray tayo. Opening prayer. Diba? Meron yon. Pero kasi may iba nagpe-pray sa public para makuha ang attention ng public. Magkaiba yun. Kaya, pero ina-advise pa din, pray in private. Dapat meron din po tayo. Di bali nang mawala yung pray in public. Basta wag pong mawala yung prayer natin in private. Okay? So we have to always pray. Dito rin po sa verses na to, sinabi yung Lord's Prayer. Pero hindi ko na po ulitin kung yung Our Father. Okay. Very important also to forgive others. Sabi din dito, pag halimbawa may offering na, tapos naalala mo, meron palang kaaway ka, sabi doon, or may hindi ka pa pinapatawad, or merong hindi pa nagpapatawad sa'yo, sabi niya, bago mo ilaglag yon sa offering, bago mo ibigay, iwanan mo muna, puntahan mo muna kung sino yung kaaway mo. Makipagbati ka muna, bago mo i-offer. Yun yung sabi. Dito, sa verse. Yun. So prayer. Next tayo. And then fasting, ito isa. So fasting January. Mukha po ba ako nag-fasting? Fasting na ano si Mai, Sister Mai. Kasi sabi doon yung iba nag-look gloomy and complain, na-fasting ako, parang hirap na ako. Sabi sa Bible, wag, dapat hindi nila nakikita na fasting pala yun. Di ba? Actually, in-equate ko rin siya sa sa yung verse na yan tungkol sa fasting, yung if ever you're undergoing something, it's much better to deal it between you and the Lord kesa you publicly announce na may problema ka.
na ito yung problema ko. The public knows everyone. Kinonsult mo na lahat except kay Lord. Di ba? Consult muna natin si Lord sa problema natin. Hayaan natin i-deal natin privately. Parang ano yan eh, yung sa bagyo. Bagyo na lahat sila bagyo na. Ganun, lululunod tayo. Tapos relax lang si Jesus Christ. Di ba? Kasama natin si Lord. Be still. Minsan yun ang ano natin. Unless siguro nilid ka ni Lord dun sa prayer mo, nilid ka niya na lumapit sa tao. Di ba? Pero ang bottom line nito, any struggle that we have, this is physical struggle eh. Don't let it be apparent. Huwag mong pagmukaing hirap na hirap ka dahil sa fasting mo. Okay? Pati yung halimbawa, even sa pagsaserve, baka mamaya, ano ba yan? Ako na lang lagi gumagawa nito. Reklamo ka na dun sa service mo. Hindi, gawin mo siya privately. Magreklamo ka privately. Kay Lord. Deal mo. Kay Lord. Okay? So yun yung purpose. Tsaka of course, we always know prayer and fasting comes together. Hindi yun. Pag hindi ka nag-pray during fasting, nag-diet ka lang. Nag-diet ka lang, no? Kaya kailangan fasting kasabay nun prayer. Okay? Next tayo. Ito naman, true wealth. Yung totoong kayamanan natin, pag may choices tayo, mag-iimbak tayo ng treasure on earth or treasure in heaven. Okay? So, pero ang ina-advise dito, mag-store up tayo ng treasure sa heaven. Kasi temporary lang ang life natin dito. Every time may nasusolving tayo, that's a treasure in heaven. Every time may natutulungan tayo. And you know what, always, if our goal is always to help people, help others, that God will provide for us. Ganoon naman lagi. Okay, pag may mission siyang binigay sa'yo, always, there will be provision. Okay? For where your treasure here is, there your heart is. Kung nasa ng kayamanan mo, what you treat as your precious wealth, cellphone mo ba? Mga ibang or ano bang mga kayamanan? Kotse, baka mamaya doon nakaano yung buhay mo. Pero if our treasure is associated with God, with something heavenly, then we are blessed both here and both on earth and in heaven. Hindi po sinabi dyan na hindi po ipinagbawal na mag-store up ng treasure sa earth. Wag lang po puro earth. Okay? Hindi po yun. Kailangan meron din po tayo sa heaven. Yan. Next. Ito po. Next po tayo. God and money sa ating relationships natin. So kanina may dalawang treasure, ngayon dalawang mata. Ito yung example sa Matthew chapter 6. Kay dalawang mata, may isang light and dark mata. Merong healthy eyes, unhealthy eyes. Sa ibang version, generous and stingy yung mata. Nakikita yung isang mata, nakikita niya, parang kailangan nila itong ganito. Yung iba, wala akong nakikita. So, ganun yung ano doon. Sabi doon, and if the light in your eyes is dark, how dark is that darkness? Okay? Dito rin po sinabi, dalawa ang master na pwede mong piliin. God or money. Okay? So, ano to, in relation din to sa kanina. Okay? So, we cannot serve both God and money. Dito pipili ka lang ng isa. Okay? Pero pinapon mo naman prinsipyo mo, lalo na pag nasa matinding pangangailangan ka, minsan nawawala na si God. Tapos pag pinaulit-ulit mo pa yung decision mo na gano'n, nalalayo ka na ng nalalayo. Okay? Pag nagkamali ka, you can always go back. That's why we have church, that's why we have brethren. Okay? Hindi po yun porket money nang napili ko, wala na akong redemption. Hindi po. Okay? Pwede pa po tayong bumalik kay Lord. So, parang ano yan ang master mo, si God or yung kamunduhan. Ganun lang siya. Okay? Yung iba kasi, bakit pinipili yung money? Kasi dahil dito sa Matthew 6:33 Actually, yung Matthew 6, yung mga verses before noon, what shall we eat, what shall we wear? Yun ang common na problem Anong kakainin ko, anong isusuot ko, anong inumin ko. Okay? Kaya wag muna si Lord kasi pag si Lord, baka mawala to Dito ako at least medyo masarap-sarap ang kakainin ko, masarap-sarap yung maganda yung mga isusuot ko. Pero hindi. Sabi ni Lord, ipoprovide ko yan. Kaya yung light and dark, piliin nyo yung light, piliin nyo si God. Mukhang mawawalan ka sa mundo, pero sa totoo lang, magbabalik sa'yo yun. God will provide.
Okay? So that's why Matthew 6:33 is one of the very first memory verse ng lahat ng mga Kristiyano. Bakit? Parang common tayo lahat ng pinagdadaanan, lahat tayo may challenges sa finances, sa provision, sa resources. Isa yan sa challenges. Minsan nagkakasira ang relationship dahil kulang tayo sa resources. Pero God will provide. God will provide always. So pray. Pray natin. Pag wala pa yung provision, ipag-pray natin. Meron yan. Darating yan. Sinabi ni Lord, and sabi ni Lord, dun sa previous verses, hindi, heaven and earth will pass away. Pero yung kanyang salita mangyayari yan sigurado. Okay? So how do we seek God's kingdom and righteousness? In all our attitude, ito po, ibabalik ko po ulit dun sa nauna ng mga sinabi. Be poor in spirit, be humble. Okay? Yung morning po, wag nyo pong puwersahin na mag-morn kayo ha. Depende po yan sa case nyo. Pero hindi po ibig sabihin nun na bawal umiyak. Okay? Hindi po yun. Baka naman ang saya-saya nyo ngayon, kailangan mag-mourn ako para ma-comfort ako. Hindi naman. Yung meekness, yan. Yeah, weakness ko yun, meekness eh. Pero pag nagalit bigla. Ang problem po dito ay anger. Medyo challenge yung meekness. Yung hunger for righteousness, parang hunger. Hunger. Magmatagumpay tayo. Hindi, hunger for righteousness, always yan. Pakikipaglaban. Ha? Wag lagi hunger. Wag lagi hunger for food, kundi ganito po. Ang hirap pong bumalik. Hirap akong bumalik po sa ganon. Ayun. So yan, ito po, babalik po ulit tayo doon sa seeking righteousness. So ito po yung mga characteristics. That's why we are blessed. Okay? God will provide everything for us. We don't need to be proud. We don't need to become, mga pag-awayin yung iba para lang magkapera tayo, magkatrabaho tayo. Hindi. Okay? Next. Ay, sorry. Ito pala. Ito ko nagne-next. Wala ako dito. Ito sa neighbors. Ito, maganda to. Matthew 7. Matthew 7 is always, it reminds me of a verse na do not judge kasi umpisa pa lang na sasabihin niya, do not judge. Matthew 7 talks about relationships, how to have right relationships. So basically, Matthew 7, 1 and 2, sinabi doon, do not judge lest you will be judged. So kung ayaw mong hukumin ka, huwag kang manghukom. Ganun lang po kasimple yun. Mahirap po na halimbawa ako sa case ko, nasasabihin ko, ang pangit naman ito magluto, ang pangit ganun, hindi maayos to, kulang sa temperature, ganun, tapos hindi ako nagluluto. Diba? Parang hirap nun. Ikaw nga magluto, sorry, hindi ko rin kaya. Mahirap po mag-critique. Lalo po sa teacher, sa pagiging teacher, mahirap pong ituro yung isang bagay, tapos i-assess mo, yung estudyante, na ikaw mismo hindi ka marunong. Dapat unang-una sa lahat, marunong ka. So yun. Then continue natin. Matthew chapter 7, 3-5. Speck in the eye, plank in the eye. Yung nakikita mo yung mali ng kapwa mo, yung sayo, troso, may troso ka pala. Diba? Madalas ganun at madalas hindi natin nakikita. Minsan, we need to call out. Lalo pag mga true friends dyan. Pwede niyo pong i-call out yung mga brothers and sisters niyo pag nakikita niyo na masyado siyang ganito, pero hindi naman dapat, ikaw nga ganito. Yan po ang strength ng SG. No holds bar po yan. Pagdating sa mga nakikita, i-call out agad yan. Okay. Pero, yun po, sa iba, wag po kayong mahihiya sa brothers and sisters na Pero usually we do it with the same level or level below. Kasi we still have to show respect. If somebody is older than us, or ahead of us, we let them deal with that sa mga kapwa nila, mga head o mga elders. So sila po yung mag-aano nun. Kasi importante pa rin po ang ating respeto. Hindi po porket nagkamali ang ating nakatataas, tatay, nanay, whether spiritual or hindi, ay dapat na natin silang bastusin. Hindi po ganun. Okay? So yun. Very important to reflect yourself first. Meron pong study na ginawa doon sa customer service. Parang ang nangyari, doon sa counter, marami nagagalit. Basta nakaka-receive sila lagi ng complaint. Yung mga irate, tawag doon mga irate customers, yung mga galit na mga customer. So ang ginawa nila doon sa counter, sa likod nung customer service, nilagyan nila ng salamin. Ayun, bumaba po yung case ng nagre-reklamo at nagagalit. Kasi nakikita ng customer na ang itsura niya, galit na siya. Minsan ayaw niya nakikita. Pag nakita mo yung itsura mo pag galit ka, baka hindi ka na magalit.
So yun po, bakit kailangan natin minsan tingnan muna sarili natin. Kaya sabi pag nagalit, wag agad eh. Or pag namuna tayo, baka kasi tayo ganun din. Baba pag nagsabi, late ka, bakit late ka? Ang kapal na mukha mo, ganun. Tapos ikaw din pala lang, ikaw late, di ba? So ganun. Matthew 7 verse 6, very important. Oo. Pearls and swine, sabi dito, wag mo ibibigay yung mga perlas sa mga baboy. Daming perlas ha. De, sabi lang dito, parang yung mga pagkain, wag mo ibibigay sa aso, baka kagatin ka. Hindi po sa lahat ng oras, dapat tayong magbigay ng wisdom o correct. Minsan, ay wag muna. Kailangan po natin ng wisdom to discern kung kailan natin magbibigay. Kasi minsan po talaga, sayang lang ang bigay natin kasi nawaldas or sayang lang yung payo mo, hindi naman susundin. Ito yung tawag doon sa do not offer pearls to swine. You pray muna, pag ready na yan, bibigyan ka siguro ng sign ni Lord or ng conviction para mag-share. Pero not all the time. Not all the time. Yun yung bottom line po dyan. Meron pong mga taong tinatawag natin na Dunning-Kruger. Ang Dunning-Kruger po ay isang psychological bias na pangalan po yan or apelido po yan ng mga psychologist. Ang Dunning-Kruger po, may tao, hindi siya magaling pero feel niya magaling siya. Lagot ka doon pag pinayuhan mo yun. Pag pinayuhan mo yun na yung hindi magaling na feeling niya magaling siya, lagot ka, balik sa'yo, back to you, sana hindi ka lang nagpayo, gano'n. May mga ganyan po yan. Meron po ba ganyan sa mga opisina nyo, sa places na nagwo-work kayo, or meron pong ganyan. Yung parang galing na galing sa minsan magsayaw, hala, hindi naman pantay, pero feel niya ang galing niya talaga. Ang hirap po pagsabihan ng gano'n. So hintayin nyo na lang pong ma-conviction ni Lord muna para pag sabihin mo, brother, sister, parang hindi ka po gano'n kagaling magsayaw. Parang, tapos oo nga pala, no, parang nahiya na siya ngayon. Diba na, oo nga, pero iba confident na confident. So medyo mahirap pong yon, mahirap pong payuhan. Kakagatin ka pa. Nasayang po, yun yung sabi doon. So pero hindi po sinasabi ni Lord na wag magpayo, wag tumulong. I-discern po natin ang right time, right place and right time. Tamang panahon. Yun po. And then next po, Matthew 7, sabi po dito, sa 7:11, ask, seek, and knock. Okay. Ako po, sinasabi ko po ito lagi sa prayer ko, parang mas prayer ko po talaga ang wisdom sa lahat. Dapat pag-pray ko talagang pumayat ako din. Tsaka time for, hindi ko pinagpe-pray po kasi yan, sorry. Yun po. Wisdom po kasi. Lord, please give me wisdom. Alam mo, naglalakad lang, give me wisdom, isa siya. Kasi pag nag-ask po tayo ng something good, ibibigay po yan ni Lord. Bakit niya naman i-withhold? Baka naman ang pinagpipray niyo, Lord, bagong cellphone, bagong laptop, bagong, boyfriend, girlfriend. Medyo doon tayo delikado, di ba? Pag pinipilit natin kung ano yung gusto. Pero if something good, like you pray for wisdom, you pray for spiritual maturity, you pray for patience, siguro, that will be given to you by God. That's an opportunity for us to grow. Okay. So ito na yung golden rule. Ito na yung very famous all throughout the world. So lang gagawin mo sa iba, gawin mo sa iba yung gusto mong gawin sa'yo. Ganun lang po kasimple. Meron din pong version yan yung do not do unto others. Meron pang iba-ibang version yan sa iba-ibang religion eh. Pero ito po dito po nagsimula yan. And it sums up the law. Anything that we do it because we want it to be done to us. Kung gusto mong may magtanim sa'yo, magtanim ka rin. Ganun lang yun. Kung gusto mong kung gusto mong right relationship, magtanim ka rin ng right relationship. Ganun lang po siya. Hindi pwedeng inaway mo tapos gusto mo yayakapin ka lagi, di ba? Hindi ganun. So tanim lang po. Kung ano yung gagawin, yun din po. Kung anong puno, bunga, kung ano yung tinanim, yun ang aanihin. Okay? Tatapos na tayo. Matthew 7:13-14, narrow gate versus wide gate. Masikip na daan at malawak na daan. Dito po sa picture na yan, meron pong yung maraming tao, yun yung wide gate, pero kita nyo, pagdating sa dulo, may sunog. Dito po sa right part ng picture, maliit lang yung gate, pero pagdating sa dulo, paradise.
So anong po yung bottom line dito? Minsan, hindi porket madali, yun ang dapat gawin. Minsan, yung easiest way that leads to destruction. Minsan, mas madaling magalit. Totoo naman yun. Pag may gumawang masama sa'yo, by default, magalit ka na eh. Ang mahirap doon yung mag-forgive. So, pero ang sinabi, choose the narrow way. Ito yung mas mahirap eh. Mas mahirap mag-forgive eh. Totoo lang. Totoo lang. Lahat tayo, merong isang area na medyo hindi kapatawad to. Merong area sa atin na, ay okay lang to. Halimbawa, may iba, okay lang na maliit yan, okay lang. Hindi ako magagalit yan. Pero pag ito na ginawa mo, lagot ka. Iba-iba tayo ng pitik. Yung para bang, iba-iba yung kumakanti sa natin, pasensya natin. Stealing and hard work. Oh, ito, pag kinuha ko to, instant, may pera ako, o may cellphone ako, o may gamit ako. Pero pag nagtrabaho ko, ilang buwan ko pa iipunin yan. Mas mahirap yan. Pero hindi porket hirap, mas tama. Cheating or magdadaya ka, mag-aaral ka. Okay? Ignore mo na lang or may gagawin ka. And giving versus not giving. Ito yung isa, it leads us to the next eh. Yung giving versus not giving. Mahirap po magbigay sa totoo lang. Lalo pag wala kang maibibigay. Or parating ka sa point na wala kang maibibigay. Mahirap po yan. Okay? So pero again, what are we going to choose? Ito, another choice sa prophets. May false prophet po, may true prophet. Yung isang false prophet, natakbo pa yata ng di ba? Wala po akong sinasabing name baka po maano ako. Ano yun? Maano ako sa video. Pero meron po isa, di ba? Tatakbo. Diyos ko, Lord. pray natin wag manaig talaga yung tama tao na tatawa. Di ba? Iba claim niya. Yun, sheep's clothing. Parang yun na yung pinaka-best example, siya na. Yung best example na wolf in sheep's clothing. Alam mo, lahat na ginawa na tong mali. Pero, di ba, sheep pa rin. Grabe. Grabe talaga yun. Wala pong politics pong usapan dito. Sheep po ito. Di ba? Tsaka wolf. Pero alam nyo, malalaman nyo kung ano yung nagpapanggap lang dun sa totoo, sa hindi. Actually, kahit hindi sa prophet, in general. So ito yung tatlong nakakapagpa-reveal kung ano yung fruit talaga nila. Una, behavior, attitude. Outside dun sa pulpit or outside sa formal. Pag kayo na lang, solo na lang, ay ganito pala ugali. Naka-encounter na kayo na parang nakita nyo artista, tapos na-meet nyo, ang sama pala ng ugali. Ako may na-meet ako gano'n, pero syempre hindi ko po sasabihin dahil naka-live. May ilang gano'n, sabi ko, sama pala ng ugali nun. Di ba? May mga gano'n sa personal. Pero pag napanood mo sa TV, ang bait-bait, ang gano'n, di ba? So doon mo makikita, right attitude sa attitude. Sa tongue. Mahuhuli mo yan sa the way they speak, lalo yung slip of the tongue, yung biglaan minsan, yung halimbawa, napamura. Kaya nga may mga joke to sa mga youth, di ba? Yung pag ay God bless you, yung mga gano'n. Para yun daw yung heart nila. Yun. Meron pong na-raise na story sa akin before na mag-asawa, kumain sila sa labas. Tapos nun, tinanong nung asawa, nung babae, masarap ba yung ulam doon? Sabi nung lalaki, hindi masarap, parang lutong bahay. Tapos nagulat siya na syempre, ibig sabihin, hindi niya siya nasasarapan sa luto ng asawa niya. So nag-away sila. Kasi hindi raw totoo yun, hindi ganun. Pero yung moment na yun talaga yun. Yun nasa kalooban eh. Hindi lang siya careful na nasabi. Out of the spur of the moment. Diba? Hindi pala daw masarap, saya-saya, diba? So yun yung totoo. So minsan yung nasasabi natin, yung nabablurt out natin sa mga emergency cases, sa mga biglaang pagkakataon, yun yung totoo. And how we react during crisis. Pag nagkabagyo, pag nagkaroon ng sakuna, pag nagkaroon ng matinding problem ang tao, ikaw personally or family, the way you react will reveal your character. Always. Okay? And we cannot, kung lahat yan sakali ang galing mong pagtakpan, hindi mo pa rin mapagtatakpan yan kay Lord. Okay? So si Lord nakakasaliksik ng lahat. And this is the last one. Okay? 2 bahay na itinayo. Comparison. Sa dulo ng lahat ng to, lahat ng narinig natin, lahat ng natutunan natin, hindi natin pwedeng sabihin, in-apply ko po yan. Hindi po yan sa salitaan. Ang testing nito pag may dumaan na bagyo.
So yun po, doon po malalaman yung foundation. Doon malalaman. Yun sa school namin, yung building namin, lumindol sa Abra, na-close yung building namin. So lumabas lahat ng mga mali. Diba? Doon lahat. Na substandard to sigarito, hindi maayos, hollow pala yung loob. Doon namin nalaman lahat na ganun. So doon mo makikita pag dumating na yung sakuna. Ganun din po sa buhay Kristiyano. Lahat, by the way po, lahat po tayo dadaan ng mga challenges. Lahat po yan. Kaya po ready tayo dapat, makinig tayo lagi ng salita ng Diyos at lagi nating i-apply. Kasi pag dumating ang panahon nung pagyanig, magugulat sila, bakit kaya safe sila? Parang hindi sila na ano. Kasi nandun yung, nasa foundation, na right foundation eh. Hindi lang po ito financial hindi lang po ito even relational problem. Kung hindi kayo nag-establish ng malalim na foundation sa salita ng Diyos, sa rock, masishake kayo. Okay? So always seek wisdom and apply God's word. Yun lamang. Thank you, Lord God. Let's pray. Sa Panginoon, salamat Panginoon sa umagang ito. Thank you, Lord God. For we know from the start, you want